Hi guys and welcome back to Tari Page Philippines po. Unong tayo ito. At for this video, gagawin natin ang weekly horoscope for September 7 hanggang, kabisado diba? 11 hanggang 17 para sa may mga Sun, Moon at Rising na Capricorn. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po na yung video natin. And also, kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon at Rising nyo po, please wait sa dulo po ng video natin. Meron po tayong link para dito. At tanda natin na yung mga readings natin, they are for guidance purposes. May free will tayo, so gamitin natin wisely. And kung naghahanap po kayo ng mga charms, crystals, at mga spell works, tulad po ng prosperity spell, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link po is nasa baba ng description ng video natin. Okay, so let's do a Celtic cross. Kamusta ka na ba, Capricorn? Ano bang ganap sa'yo? Hey, so how are you, Capricorn? So we have here, Two of Cups, tsaka si number 27, exchanging gift. Why are you afraid? Ba't natatakot ka na ibigay yung heart mo ulit? Andun ba yung trauma mo pa? Andun pa rin ba yung takot mo na maulit yung mga bagay sa nakaraan? Well, totoo naman, sabi nga nila, 'di ba? History repeats itself. Nauulit ang mga bagay-bagay. Pero kailan naman siya nagre-repeat? Kailan naman siya nauulit? Kasi andun yung punto na ano, na hindi kasi natututunan yung mga lessons of the past. Yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe. What were the things, ano yung mga bagay na nung mga naganap, ano yung mga karunungan ang nakakuha mo dun. Doon ka mag-dwell. Yun ang yakapin mo, yun ang kunin mo, yun ang isabuhay mo. Exchange mo yung negative energies na yon into something na positive. And how, paano mo ginagawa yon? Inaako mo, kinayakap mo yung mga bagay na dapat mong matutunan. Yun yung mga bagay na kailangan mo iangat ang sarili mo. Kasi wala namang, yes, okay siguro, parang okay ka kasi Capricorn, focus kayo sa career, yun yung talaga ang ano, house nyo. Pero wag mo naman na puro doon lang. Kasi sabi nga nung boss ko dati, pag all work, nakaka-dry. And life is not just about working. Hindi lang siya puro tungkol sa career. Totoo. Kailangan natin magbayad kasi buwan-buwan may mga binabayaran tayo, pangkain natin, panggastos natin. Pero wag mo doon hayaan uminog yung mundo mo. Wag mong hayaan doon lang ikaw nakafocus. Make the most, sabi nga. Because, ano ba pipigil sa'yo kasi? Nine of Cups, tsaka 48 poised. Ayoko siyang tawagin na pride. Hindi rin siya fear eh. Pero andoon yung siguro, pwedeng trauma, or pwede rin nag-overthink ka, or andun yung punto kasi na parang, eto hindi naman to sa lahat, pero example lang to wala akong maisip na tamang word to describe kasi kung ano yung pipigil sa'yo. Yung tipong, alam kasi ng mga tao na ito na yung status mo, ito yung nangyari talaga sa kwento nyo, tapos biglang all of the sudden, okay na kayo. Parang, sa tingin ng ibang tao, parang nangyari. Pero alam mo yung, hindi mo kailangan bantayan kung ano yung tingin ng tao sa'yo eh. Hindi gano'n kaimportante 'yun. Ang importante kasi dito hangga't wala kang ginagawang mali, hindi ka nananakit, at napoproteksyonan mo 'yung sarili mo, wala naman nakikita na masama, Sabi nga 'di ba nung isang commercial, "Follow your heart." Pero this time, follow your heart with, of course, andoon na with understanding, sundan mo 'yung sinasabi ng puso mo, pero this time gamitan mo ng karunungan. Natuto ka na from the past, dapat matuto ka na from the past. Of all people, Capricorn, ikaw logical thinker ka kasi earth elemental ka eh. So, andoon na kailangan strategic din yung approach mo sa mga bagay-bagay. Ano bang crowning mo ngayon? Ano bang hinahanap mo? Eight, ano ba, puro ka cups? Eight of cups, tsaka number 25, round and round. Alam mo yung
Kasi mahilig ako maglaro din ng online games. Actually para hindi game siya online ta's siyempre may mga nakuha akong mga special items pero kailangan mo manood ng ads. Meron isang commercial dun na ads, paulit-ulit siya, "I want to break free." So, parang gano'n yung nakikita ko sa'yo, eh. Gusto mo mag-break sinasabi dun, "I want to break free." Gusto mong kumawala dun sa pattern kung nasaan ka ngayon. It could be in terms of your family, in terms sa career mo. Kasi parang, eto na lang ba? Sabi nga nung kanta ni Michelle Branch, kung tama ako, sabi niya, "There's got to be more to life." Baka meron pang higit pa sa buhay ko 'to. Baka meron pa na maaatim ako o makukuha ako, baka hindi lang ito. Actually, oo. Kasi with the Nine of Cups, yung presence ng Nine of Cups mo dito, pinapaalala kasi dito na learning. Ang number 9 is number of higher level of learning. Kapatid, it's time na mag-level up. Yun yung hinahanap mo, 'di ba? It's time to level up. For you to be kasi kapag nag-level up ka ng karunungan mo, ng mga kaalaman mo, dun ka makakawala sa cycle na meron ka ngayon na pajulit-julit na lang. Magtitiwala, magmamahal, masasaktan, magpapagaling, sa balik magtitiwala, 'pag okey na, magtitiwala, magmamahal, masasaktan, magpapagaling, 'pag okey. Basagin natin yung cycle na yun, Capricorn. Lumabas na tayo doon sa bagay na yun. And to learn that, you need to know what's really happening. Ano bang foundation mo kasi ngayon? Ten of Swords, tsaka 23 Peace. Walang masama maghanap ng world peace. Kumbaga, walang masama na gustuhin natin 'tong mga bagay-bagay na 'to, parang magkakasundo ang lahat, maayos ang lahat. Pero kasi medyo malayo pa tayo sa gano'ng klaseng estado. Parang andun kasi na siguro karamihan sa inyo, sa nakikita ko sa card, nasanay kayo na inaayos niyo o pinagbabati niyo yung mga tao sa paligid niyo, um, inaayos niyo yung mga connection niyo or andun na kapag may nagkaaway, ikaw yung pinipilit mong gumitna. Pero kasi minsan may mga connection na hindi na dapat, um pinapatagal, hindi dapat na tinutuloy. Kumbaga, nag-serve na siya ng purpose niya. Kumbaga sa gamot parang nag-expired na, nagamit siya dati pero yung natitira nag-expire na. Kailangan na siyang i-dispose, kailangan na siya tanggalin. May mga gano'ng connection, Capricorn. Learn kung ano yung mga yon. Kasi minsan may mga bagay na nilalaban natin na hindi na dapat ilaban. May mga bagay na pilit nating niyayakap, hindi na dapat yakapin. Parang yung Sandcastle, eh. Naalala ko yung sa libro ni Max Lucado, yung isang chapter dun nung And the Angels Were Silent. Sandcastle story na maging para tayong bata na kapag yung bata habang ginagawa niya sandcastle, tuwang-tuwa siya, pero kada hampas ng alon nung dagat, unti-unting napapalapit doon sa sandcastle niya. Na nagpapaalala na temporary lang yon at sa tamang oras kukunin 'to ng dagat. Gano'n din, celebrate mo din actually sa book sabi nga nung kinuha na nung dagat yung kastilyong buhangin, tuwang-tuwa yung bata ta's umalis na siya hawak niya yung kamay ng tatay niya. Yes, people have gone out of your life. It's you celebrate those people. Kumbaga may mga nawala, hindi naman talaga sila totally nawala, eh, nag-iwan kasi sila sa puso mo ng marka, nag-iwan sila ng lesson sa'yo, nag-iwan sila dun ng blessing, ng lessons, na at some point naging part sila ng buhay mo, at some point nagkaroon sila ng impact sa'yo. Na yung mga natututunan mo ngayon, yung mga bagay na alam mo ngayon is meron din silang input dun. Now, your recent past kasi is the Three of Pentacles and number 50, No Place Like Home. Yes, some of you I'm seeing here may mga problems with regards to your household. Hindi ko alam kung siguro pag problem sa household puwedeng may misunderstanding, puwedeng from misunderstanding or, Cold War. Siguro is normal sa ngayon kasi ano tayo, nasa movement pa tayo ng mga retrogrades na mga planets, eh. So,
sometimes it's good that you step aside muna. Minsan kasi the more mong hinahayaan na na-involve ka, the more you get affected, sobra ka nahihirapan ka mag-decide. Minsan talagang kailangan lumayo ka ng konti para mas maintindihan mo yung mga nangyari. Parang 'di ba 'pag matagal ka sa siyudad, kailangan mo pumunta ng probinsya para literal makalanghap ka ng sariwang hangin. Para maramdaman mo na, "Ay wait lang, ito pa pala yung kailangan ko." So ito yung moment na yung past mo, yun yung nangyayari, ginawa mo na siya, eh. So, it's okay na ginawa mo yun kasi deserve mo naman na asikasuhin yung tinatawag nating inner peace mo. Pero ano ba yung future na ikaw? Page of Wands tsaka number 4, higher power. Sometimes talaga you need to submit to the will of the universe. Kung naalala niyo yung the Lord's Prayer, sabi doon, di ba, Our Father in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, thy will be done. Sa Tagalog, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dito sa lupa pa sa langit. Hindi ko kabisado sa Tagalog. Parang sundin ang ngalan mo dito sa lupa para na rin sa langit. Ayun, para na rin sa langit. So, ando na pinapaalala sa'yo ng universe na may will, may plan yung universe. And I'm seeing here kasi nagsa-struggle ka na sumabay or sumunod. So, give yourself up. Ibigay mo yung sarili mo doon sa universe, sa overall plan niya. Kasi kino-question mo masyado. Pero eventually kasi mahahata ka rin dun eh. Eventually, nakikita ko dito sa card na to na ikaw mismo yung, ay sige, magpo-flow na ako dito. Ay sige, susundan ko kung ano yung sinasabi ng sansinukob. Na ano na ako, parang here I am. Andito ako. Sige na, go na tayo. Alam mo yun, less struggle yun pag ginawa mo. Kasi hindi mo na kailangan magplano, isipin mo yung next step. Kasi prepare na ng universe eh. Parang kumbaga sa party meron ka ng event coordinator. Ang gagawin mo na lang is magsaya. Ang gagawin mo na lang is sumunod do sa sinasabi ng event coordinator. And that's what the universe is telling you right now. Ano ba kasi nangyari sa physical realm mo? Five of Pentacles, tsaka si message in a battle. Alam mo, Capricorn, paano ko ba sabihin sa'yo? House of Career ka. Pero bakit ganon? May mga moments na parang kapag ang dami mong gustong gawin, hanggang iniisip mo yung mga gagawin mo, naiiwan ka na lang doon sa part na iniisip mo siya. Capricorn, wag ganon. If kailangan mong literal isulat kung ano yung mga task mo, yung mga gagawin mo sa araw na yon, gawin mo. Kung kailangan mong gumawa ng schedule, gawin mo. Kasi nakikita ko dito na minsan kakaisip mo, kakaplan mo, nasa stock up ka na doon. Hindi ka na nakakagalaw, hindi ka na gumagawa ng, kumbaga, andun na lang sa mind mo lahat. Yes, totoo, kailangan nating isipin kung ano yung mga kailangan gawin. Pero kung doon tayo nagfo-focus, wala tayong actions. It's time that you do some actions. Ang dami mong pinlan mo before doon na dati, ang dami mong gustong gawin noon, nag-invest ka pa sa mga iba dahil sa inyo, nag-invest sa gamit, sa training, asan na? Huwag mong sabihin na, naghihintay lang ako ng tamang timing. Kapatid, baligtarin natin. Actually, yung sitwasyon, hinihintay ka ng universe kung kailan ka susunod. Kailan ka magbibigay ng oras. And this is the time that kailangan mo magbigay na ng oras kasi medyo na-delay ka na rin eh. Paano ba nangyari kasi sa emotions mo? Ayan, two of Pentacles and number 40, co-create. Well, I'm not sure kung para sa ang general to sa Capricorn na or sa mga piling Capricorn to. Ang nakikita kasi natin dito, magkakaroon talaga ng reconciliation eh. Andun yung baliktad sa past mo na may part na hindi mo yung naghahanap ka ng breaking out of pattern tapos andoon na feel you want to have a connection with somebody else. Medyo bibigyan ka ng universe actually hindi siya new connection eh. Karamihan nito reconnecting.
mga tao na dumaan sa buhay mo, mga taong nag-iwan ng marka sa'yo, medyo magkakaroon kayo ulit ng, um, communication. Makakapag-usap ulit kayo. Yung iba nga sa inyo baka magkita pa kayo ng mga taong 'to. At that point, ikaw na magde-decide saan mo dadalhin yung connection na 'to. Ipagpapatuloy ba o andun ba sa punto na aayaw ka na or magsisimula ba ulit, papaano? At this point, it is your decision. Tingnan natin ano yung hopes and fears mo. So, meron tayong Ace of Wands tsaka 7 to the Sea. Well, alam mo Capricorn, failure is part ng buhay. Ang pagkakamali, lahat 'yan, it's a part of us. Um, hindi walang tao na nagiging successful sa life niya na hindi dumaan sa failure. Kasi failure, ang laking bagay na naituturo sa'tin 'yan, eh. Pero andun yung point na pinapaalala sa'yo ng cards na okey lang magkamali, pero sa unang pagkakamali siguro, papalagpas pa, pangalawang pagkakamali, medyo okey pa, pangatlo, pang-apat parang yung totoo, anong nangyari? Andun na pinapaalala sa'yo ng universe na kaya nga pinapasabi dito, eh, learn from your mistakes. Alalahanin mo yung nakaraan mo kung ano yung kung saan ka nagkamali at kunin mo yung mga karunungan nun. Hindi naman mauulit yung mga kinakatakutan mo kung alam mo na yung punot dulo kung bakit ka nagkamali. Yes, totoo magkakaiba, ang experiences natin sa past, tsaka sa present and sa future. Magkakaiba yan. Pero yung pattern pare-pareho lang. Giyera is giyera, relasyon is relasyon. Nagkakaiba lang ng tao, ng oras, ng pamamaraan ng pagbibigay ng sarili. So, andoon na tinatanong ka ng universe, bakit mo tinatakot yung sarili mo? Bakit kabado ka dun sa part na yun? Even in your task, in your work, or kung business 'to, bakit mo hinapahirapan yung sarili mo na nag-o-overthink? Hindi mo forte ang mag-o-overthink. Ang forte mo is gumalaw, ang forte mo is gumawa. Ang forte mo is andoon na ikaw yung nagbibigay na kumbaga action ka na. Bumalik ka sa forte mo. Kasi yung possible future mo. So meron tayo ditong King of Pentacles and number 1, Yang. Yang is the male energy kasi sa yun yin yang. So andun kasi na it's time din na iba sa inyo, kailangan niyo andun na i-a-abandon niyo yung mga naging paniniwala niyo na hindi na sabihin natin dati matuwid yung paniniwala. Ngayon nakikita na natin sa panahon nagiging baluktot na siya. I-a-adjust ka ng universe sa ganong aspeto. And well, I'm seeing here din sa number 1, Yang, magkakaroon ng bagong beginning in terms of relationships. And besides, well, in terms of finances, magkakaroon ng bago kang puwedeng pagkakitaan, bagong source of income. Pero more than that, ang nakikita ko dito with the King of Pentacles, may simula ulit na isang relasyon. Paalala lang ha, 'pag sinabi nating relasyon, hindi lang 'to romantic. So, it could be any type of relationship. Puwedeng professional, puwedeng romantic, puwedeng friendship. Pero may impact kasi 'to, eh, yung relationship na 'to. And hindi ko alam for general 'to, pero ang nakikita kong description dito nung bagong relationship na 'to, this can be someone na younger sa'yo. Puwedeng 'tong taong 'to is medyo mas bata in 2 aspects. It could be one of them. Una, puwedeng mas bata sa'yo sa edad. Pangalawa, mas bata sa'yo mag-isip. So, medyo immature 'to. So, andun lang na keep an open yung mind kasi 'tong makikilala mo 'to, makakatulong siya in terms of your finances. Meron siyang
ituturo or i-she-share sa'yo na kaalaman na puwedeng makatulong ng medyo malaki-laki in terms of your career at sa kaban mo. So, I hope nakatulong po yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will tayo. Use it wisely. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like nyo rin itong video. And kung gusto nyo pong supportan na lumago po ang ating channel lalo, click nyo lang po yung join button sa baba. And kung naghahanap po kayo ng charms, crystals, even yung spell works tulad po ng prosperity spell or love spell, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. So guys, maraming salamat po sa inyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon at laging tandaan, please be safe. Goodbye for now. Thank you.